Sa tahimik na bayan ng San Isidro sa gitna ng mga burol ng Pilipinas, dalawang puso ang nagtagpo sa gitna ng abalang pasilyo at umuugong na silid-aralan ng San Isidro High School. Sina Marisa at Adonis, kapwa nasa junior year, ay matagal nang magkakilala mula pagkabata. Ngunit sa high school lamang nagsimulang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Si Marisa na may mahabang itim na buhok at nagniningning na mga mata ay kilala sa kanyang kabaitan at talino. Siya'y mahusay sa akademya at laging handang tumulong sa kanyang mga kaklase. Ang kanyang ngiti ay kayang magliwanag ng buong silid at ang kanyang tawa ay tila musika na sumasabay sa hangin. Si Adonis naman ay isang star athlete na may kaakit-akit na personalidad. Meron siyang matipuno at atletikong pangangatawan at ang kanyang hilig sa basketball ay nagpamahal sa kanya sa mga estudyante at guro. Sa kabila ng kanyang kasikatan, siya ay mapagkumbaba at madaling lapitan. Mga katangian na nagpalapit kay Marisa sa kanya. Noong taunang science fair, matyagang nagtatrabaho si Marisa sa kanyang proyekto tungkol sa renewable energy. Si Adonis naman, kahit hindi gaanong mahilig sa academics, ay natuwa sa dedikasyon ni Marisa. Lumapit siya sa kanyang booth, interesado sa kanyang ginagawa. "Ay Marisa, ang galing nito ah. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin to?" Tanong ni Adonis. Puno ng interes ang mga mata. Medyo namula si Marisa pero natuwa siya. "Syempre naman Adonis. Ito ay model ng isang wind turbine. Ginagamit ito para makagawa ng kuryente gamit ang lakas ng hangin. Naniniwala ako na ang renewable energy ang kinabukasan at gusto kong magbigay ng ambag sa siyensya." Nakinig si Adonis ng mabuti. Umanga sa bawat salita ni Marisa. "Ang galing mo naman Marisa. Nakaka-inspire ka." Simula noon, mas madalas nang magkasama sina Adonis at Marisa. Tumutulong si Adonis sa proyekto at nalalaman ng mga pangarap ni Marisa. Isang gabi, puno ng estudyante ang gymnasium ng paaralan na naghihintay sa laro ng basketball. Si Adonis, ang team captain, ay naghahanda para sa malaking laban. Si Marisa, kahit hindi mahilig sa sports, ay nagpunta para suportahan siya. Habang naglalaro, nagpakita si Adonis ng hindi mapapantay ang lakas at husay. Hiyawan ang mga tao pero si Marisa ay nakatitig lamang sa kanya, puno ng pagmamalaki. Sa mahalagang sandali, na-shoot ni Adonis ang winning basket at nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin siya sa mga tao at nakita si Marisa na nakangiti. Pagkatapos ng laro, hinintay ni Marisa si Adonis sa labas ng gym. "Ang galing mo kanina Adonis ah," sabi niya, puno ng paghanga ang boses. Ngumiti si Adonis, puno ng pagmamahal ang puso. "Salamat Marisa. Malaking bagay sa akin na nandito ka." Ang taunang school dance ay isang inaabanghang kaganapan. Suot ni Marisa ang isang simple ngunit eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulot. Si Adonis, nakabihis ng maayos sa kanyang suit, ay hindi mapigilan ng pagtitig sa kanya. Habang patuloy ang gabi, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa dance floor. Sumasayaw sa mabagal na ritmo ng isang love song. "Adonis, naisip mo ba kung anong mangyayari sa future natin?" Tanong ni Marisa. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Adonis. "Oo, palagi kong iniisip." Malumanay na sagot ni Adonis. "Pero hanggat kasama kita, alam kong magiging maganda ang hinaharap." Lalong namukadkad ang kanilang pagmamahalan, nakaugat sa paggalang at paghanga sa isa't isa. Maraming hapon ang kanilang ginugugol sa pag-aaral ng magkasama. Nagbabahagian ng mga pangarap at sumusuporta sa isa't isa sa bawat hamon. Lalong tumibay ang kanilang samahan sa bawat araw na lumilipas at halata sa lahat ng nakapaligid sa kanila na sila'y para sa isa't isa. Madaling araw ay madalas silang makita sa library ng paaralan. Si Marisa ay abala sa kanyang mga libro habang si Adonis ay nagpupumilit na makasabay sa kanyang mga aralin. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, hindi kailanman nagdamdam si Adonis kapag kasama si Marisa. Sobrang pasensyosa din naman kasi ni Marisa at handang ipaliwanag kay Adonis
ang mga komplikadong mga leksyon at aralin nila hanggang sa maintindihan niya ito. "Bakit? Ang galing mo dito?" tanong ni Adonis isang hapon, na tila ba ay may halong pagkainisang boses. Mahinang tumawa si Marisa. "Practice lang, Adonis, makukuha mo rin yan. Bukod pa dyan, magaling ka sa basketball. May kanya-kanya naman kasi tayo talagang galing." Ngumiti si Adonis, nakaramdam ng matinding pasasalamat. "Alam mo, hindi ko alam anong gagawin ko kung wala ka, Marisa." Isang weekend, nag-oorganisa ang paaralan ng outing sa beach para sa mga estudyante. Sumama sina Marisa at Adonis kasama ang kanilang mga kaibigan para sa isang araw ng kasiyahan sa ilalim ng tirik na araw. Nagtayo sila ng mga sandcastle, naglaro ng volleyball at lumangoy sa malinis na tubig. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa baybayin. Ang tunog ng alon ay malambing na musika sa likuran. "Perpekto ang araw na ito," wika ni Marisa. Ang mga matay kumikislap sa kulay ng palubog na araw. Hinawakan ni Adonis ang kanyang kamay, puno ng pagmamahal ang puso. "Oo, at masaya akong magkasama tayong nag-enjoy." Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam nilang espesyal ang kanilang pagmamahal, isang samang hindi magigiba ng panahon. Ang pagtatapos ng kanilang high school journey ay minarkahan ng isang farewell party na inorganisa naman ng paaralan. Ito ay isang gabi na puno ng alaala ng nakalipas na mga taon at ang kasabikan ng bagong simula. Magkasama silang sumayaw, mahigpit na magkayakap. Ayaw pa sanang matapos ang gabi. "Mamimiss ko to," bulong ni Marisa. "Ako rin," sagot ni Adonis. "Pero meron pa naman tayong kinabukasan na haharapin ng magkasama." Nangako silang mananatili sa isa't isa, anuman ang hinaharap. Hindi nila alam na ang buhay ay may serye ng pambihirang hamon at himala na susubok sa kanilang pagmamahal at katatagan sa paraang hindi nila inakala. Sina Marisa at Adonis ay sabik na nagsimula ng kanilang paglalakbay sa kolehiyo. Si Marisa ay kumuha ng kursong Environmental Science habang si Adonis ay nag-enroll sa Business Management. Sa kabila ng mga hamon ng kanilang pag-aaral, palagi nilang binibigyan ng oras ang isa't isa. Pinapatibay ang kanilang relasyon at pinapangarap ang kanilang kinabukasan. Hindi madali ang buhay sa kolehiyo. Madalas na nagpupuyat si Marisa para mag-aral para sa mga pagsusulit at tapusin ang mga proyekto. Si Adonis naman, na pinagsasabay ang kanyang pag-aaral at basketball practice, ay minsang nakakaramdam ng pagkapagod. Ngunit magkasama nilang hinarap ang mga hamon, sumusuporta sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Isang gabi habang nakaupo sila sa dorm ni Marisa, napapalibutan ng mga libro at notes, mabigat na bumuntong hininga si Adonis. "Hindi ko alam kung kaya ko pa ito, Marisa. Mas mahirap pala ang business management kaysa sa inaakala ko." Hinawakan ni Marisa ang kanyang kamay at pinisil ito. "Kaya mo yan. Ano ka ba, Adonis? Alalahanin mo yung pakiramdam mo nung championship game sa high school. Hindi ka sumuko noon at nanalo kayo. Isa lang tong hamon at alam kong malalampasan mo rin ito." Ngumiti si Adonis, nabigyan ng lakas ng loob sa mga salita ni Marisa. "Salamat, mahal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Matapos ang ilang taon ng pagiging magkasintahan, alam na ni Adonis na gusto niyang makasama si Marisa habang buhay. Sa araw ng kanilang graduation, habang nakatayo sila sa university lawn, napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya, lumuhod si Adonis. Nagulat ang lahat. "Marisa, ikaw ang aking sandigan, ang aking pinakamatalik na kaibigan, at ang pinakamamahal ko. Kaya pumapayag ka bang magpakasal sa akin?" Tanong niya. Hawak ang isang simple ngunit eleganteng singsing. Napuno ng luha ang mga mata ni Marisa habang tumango siya. Nanginginig ang boses. "Oo, Adonis. Pumapayag ako." Naghiyawan ang kanilang mga pamilya at kaibigan habang isinuot ni Adonis ang singsing sa daliri ni Marisa. Isang sandali ng purong kaligayahan. Simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang kasal ni Marisa at Adonis ay isang maganda at masayang selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Nagsumpaan sila ng mga pangako sa isang magandang hardin, napapalibutan ng mga bulaklak at mahal sa buhay.
Si Marisa ay napakaganda sa kanyang puting gown at hindi maalis ni Adonis ang kanyang tingin sa kanya. Nangangako akong mamahalin ka. Susuportahan ka at magiging kasama mo sa lahat ng hamon ng buhay. Pangako ni Marisa. At nangangako akong iingatan ka. Poprotektahan ka at papasahin ka araw-araw. Sagot naman ni Adonis. Habang naghalikan sila bilang mag-asawa, puno ng pag-asa at kaligayahan ang kanilang mga puso. Ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nakatanggap ng masayang balita si Marisa at Adonis. Magkakaroon sila ng anak. Sila'y labis na natuwa. Abala sa paghahanda para sa kanilang bagong darating na sanggol. Inayos nila ang nursery, dumalo sa mga parental class at nangarap tungkol sa kanilang hinaharap bilang pamilya. Isang gabi habang nakaupo sila sa nursery, ipinatong ni Marisa ang kamay ni Adonis sa kanyang lumalaking tiyan. Nararamdaman mo ba ang pagsipa niya? Ang ating munting sanggol ay napaka-aktibo. Sabi niya, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Ngumiti si Adonis, nararamdaman ang maliliit na galaw ng kanyang anak. Hindi na ako makapaghintay na makilala ang ating anak. Siguradong magiging kahanga-hanga siya. Napakabuting tao tulad ng kanyang ina. Dumating na nga ang araw ng panganganak ni Marisa. Nasa tabi niya si Adonis. Hawak ang kanyang kamay at nagbibigay ng mga salita ng pag-asa. Matapos ang ilang oras ng labor, isinilang ang kanilang sanggol na lalaki, si Gabriel. Ngunit ang kanilang tuwa ay agad na palitan ng pag-aalala nang mapansin nilang tila may kakaiba. Ipinanganak si Gabriel na walang mga kamay at binti. Isang bihirang kondisyon na ikinagulat ni Marisa at Adonis. Ipaniliwanag ng mga doktor ang sitwasyon. Nagbigay ng suporta para sa mag-asawa. Pero labis na nasaktan ang dalawa na bagong kasal lamang. Hinawakan ni Marisa si Gabriel ng mahigpit. Tumutulo ang mga luha sa kanyang muka. Bakit, Adonis? Bakit nangyari to sa ating anak? Si Adonis, na labis ding nasaktan, ay niyakap ang kanyang asawa at anak. Hindi ko alam, Marisa, pero malalampasan natin ito ng magkasama. Si Gabriel, himala siya sa buhay natin, bihaya siya. At mamahalin natin siya kahit ano pa mang mangyari. Ang pag-aalaga sa isang batang may espesyal na pangangailangan ay naging hamon para kina Marisa at Adonis. Maraming gabi nang walang tulog at hindi mabilang na appointment sa doktor. Ngunit hindi kailanman nagbago ang kanilang pagmamahal sa bata. Humingi sila ng suporta mula sa pamilya, kaibigan at komunidad. Natutunan kung paano alagaan ang kanilang anak at bigyan siya ng pinakamahusay na buhay. Isang araw, habang pinapanood ni Marisa si Gabriel na naglalaro sa isang espesyal na mat, nakaramdam siya ng bagong pag-asa. Adonis, tignan mo yung anak natin. Ang lakas-lakas niya. Napakatapang na bata. Naniniwala akong nakatakda siyang gumawa ng magagandang bagay. Tumango si Adonis, puno ng pagmamalaki ang puso. Tama ka, Marisa. Isang himala si Gabriel sa buhay natin at gagawin natin ang lahat para tulungan siyang magtagumpay. Ang mga unang taon ng buhay ni Gabriel ay puno ng halo-halong emosyon para kina Marisa at Adonis. Hinarap nila ang bawat araw na may halong pag-asa, takot, pagmamahal at determinasyon habang binabagtas ang komplikadong mundo ng pagpapalaki sa isang batang may espesyal na pangangailangan. Ang pag-a-adapt sa kondisyon ni Gabriel ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Binago ni Marisa at Adonis ang kanilang tahanan upang matiyak na ito ay ligtas at madaling ma-access. Nag-install sila ng mga rampa, nag-adjust ng mga kasangkapan at naghanap ng mga espesyal na kagamitan upang matulungan si Gabriel na makagalaw ng mas malaya. Isang hapon nakaupo si Marisa sa sahig kasama si Gabriel. Hinihikayat siyang gamitin ang kanyang adaptive mobility device. May determinadong ekspresyon si Gabriel sa kanyang muka at nagawa niyang imaneho ang device pasulong. Napuno ng pagmamalaki ang puso ni Marisa at napaluha siya. Ang galing mo, Gabriel! Sigaw niya, pumapalakpak ang mga kamay. Sobrang proud sa'yo si Mama. Si Adonis na nakamasid mula sa pintuan ay nakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Meron tayong maliit na mandirigma sa bahay natin. Sabi niya, nanginginig ang boses. Madalas, masakit din ang dalhin si Gabriel sa publiko. Madalas siyang tinitignan ng mga tao. Ang ilan ay may kuryosidad
Ang iba ay may awa at nasasaktan sina Marisa at Adonis. Isang araw habang nasa parke, may grupo ng mga bata na nagtuturo kay Gabriel at nagbubulungan. Nanakit ang puso ni Marisa nang makita niyang malungkot si Gabriel. Lumuhod siya sa tabi nito at bumulong. "Perpekto ka anak, huwag mong hahayaang bumaba ang tingin mo sa sarili mo." Si Adonis, naramdaman ng bugso ng galit ay lumapit sa mga magulang ng mga bata. "Pakiusap naman po. Turuan niyo naman yung mga anak niyo na maging mabait," sabi niya, matatag pero mahinahon ng boses. "Karapat dapat din ang anak ko ng respeto tulad ng ibang bata." Humingi naman ng tawad ang mga magulang at natutunan ng mga bata ang mahalagang aral tungkol sa simpatya at kabaitan. Isang maliit na tagumpay ito pero napakalaking bagay para kina Marisa at Adonis. Isang gabi, nagkasakit ng malubha si Gabriel. Mataas ang kanyang lagnat at nahihirapang huminga. Dinala ni Marisa at Adonis sa ospital ang bata na puno ng takot. Ang mga doktor ay walang tigil sa pagtatrabaho at tila walang katapusan ng mga oras na lumipas. Niyakap ni Marisa si Adonis sa waiting room. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Takot na takot ako, Adonis. Paano kung mawala siya sa atin?" Mahigpit na niyakap ni Adonis si Marisa. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Kailangan nating maging matatag, Marisa. Kailangan ni Gabriel na maging matatag tayo." Pagkatapos ng tila walang katapusang oras, lumabas ang doktor na may nakangiting muka. "Magiging maayos si Gabriel. Nagkaroon siya ng malubhang impeksyon pero nagawa naman naming agapan ito." Nakahinga ng maluwag si Marisa at Adonis. Ang kanilang mga luha ng takot ay naging luha ng pasasalamat. Ipinangako nila na palaging papahalagahan ang bawat sandali kasama ang kanilang anak. Sa paghahanap ng suporta at pangunawa, sumali si Marisa at Adonis sa isang grupo para sa mga magulang ng mga batang may kapansanan. Dito, nakahanap sila ng komunidad ng mga taong nakakaunawa sa kanilang mga pagsubok at nag-aalok ng mahalagang payo at emosyonal na suporta. Isang gabi, ibinahagi ni Marisa ang kanyang nararamdaman sa grupo. "Minsan, pakiramdam ko na napakabigat ng lahat. Pero ang makita ko kayong lahat, marinig ang inyong mga kwento, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa." Isang kapwa magulang, si Maria ay inabot ang kamay ni Marisa. "Hindi ka nag-iisa, Marisa. Magkakasama tayo dito at susuportahan natin ang isa't isa sa lahat ng bagay." Ang pakiramdam ng komunidad at ang pagkakaisa ay nakatulong kina Marisa at Adonis na hindi makaramdam ng pagka-isolate. Nabuo nila ang matibay na pagkakaibigan at kumuha ng lakas mula sa mga karanasang ibinahagi at mga pampalakas na salita ng iba. Isang araw habang naglalaro kasama si Gabriel, napansin ni Marisa ang isang kamanghamanghang bagay. Si Gabriel ay nagpa-practice gamit ang kanyang adaptive devices na binili nila sa kanya. Nagagawa niya nang pulutin ng isang laruan gamit ang isang espesyal na prosthetic. Nagningning ang kanyang mukha sa tagumpay at napuno ng tuwa ang puso ni Marisa. "Adonis, halika dito! Tignan mong ginagawa ni Gabriel!" Tawag niya. Puno ng excitement ang boses. Nagmamadaling pumasok si Adonis at nakita si Gabriel na hawak ang laruan. Nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki at pagmamahal. "Ang galing mo, anak! Ang galing mo, Gabriel! Napakahusay mo!" Ang progreso ni Gabriel, bagamat mabagal at mahirap, ay patunay ng kanyang katatagan at determinasyon. Bawat maliit na tagumpay ay nagpapaalala sa lakas at pagmamahal na nagbibigkis sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang pagmamahal at determinasyon, ang emosyonal na bigat ng pag-aalaga kay Gabriel ay minsang bumibigat kina Marisa at Adonis. May mga araw na ang stress at pagod ay tila hindi na nila kinakaya. Madalas na umiiyak si Marisa sa kalagitnaan ng gabi, nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang munting anak. Isang gabi nadatna ni Adonis si Marisa sa kusina. Tahimik na umiiyak. Niyakap niya ito ng mahigpit, nagbibigay ng aliw. "Okay lang na makaramdam ng pagod, Marisa. Ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin at sapat na yun." Yumakap si Marisa ng mahigpit kay Adonis, nakahanap ng aliw sa kanyang mga salita. "Gusto ko lang nang magkaroon ng pinakamagandang buhay si Gabriel. Natatakot ako kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya." Hinalikan ni Adonis ang noo ni Marisa. Banayad ang boses.
Hindi tayo mabibigo. Ibigay natin sa kanya ang lahat ng pagmamahal at suporta na kailangan niya. Magkasama tayo dito. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at kay Gabriel ang naging kanilang sandigan. Tumutulong sa kanila na harapin ang mga pagsubok at pahalagahan ng mga sandali ng kasiyahan. Habang lumalaki si Gabriel, palaging naging alalahanin na ang kanyang kalusugan. Kahit na malaki na ang kanyang progreso, biglang lumala ang kanyang kalagayan. Nagkaroon siya ng malubhang infeksyon sa baga na nagdulot ng hirap sa paghinga at muling nagmadali sina Marisa at Adonis papuntang hospital. Sinabi ng mga doktor kina Marisa at Adonis na kritikal ang kondisyon ni Gabriel. Kailangan niya ng mamahaling gamutan na hindi nila kayang bayaran. Sa harap ng ganitong sitwasyon, tila bumagsak ang kanilang mundo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa waiting room ng hospital, bumigay na si Marisa. Hindi natin pwedeng hayaan na mawala si Gabriel, Adonis. Malayo na ang darating natin at ang tapang-tapang ng anak natin. Dapat may magawa tayong paraan. Pakiramdam ni Adonis ay wala siyang magawa. Niyakap niya ng mahigpit si Marisa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Marisa. Nagawa na natin ang lahat. Habang tila nawawala na ang pag-asa, lumapit sa kanila ang isang nurse. Sir at Mrs. Santos, may tao pong gustong tumulong sa inyo. Isang maayos na bihis na lalaki ang pumasok sa silid. May mabait ngunit seryosong ekspresyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mr. Hernandez, isang kinatawa ng isang anonymous donor na nakarinig at nakabalita sa kalagayan ni Gabriel. Gusto ng aming benefactor na sagutin ang lahat ng gastusin sa medikal ni Gabriel. Paliwanag ni Mr. Hernandez. Naniniwala sila sa potensyal ng inyong anak at nais nilang bigyan siya ng pinakamahusay na pagkakataon sa buhay. Labis na napuno ng pasasalamat at kuryosidad sina Marisa at Adonis. Sino yung donor na yun? Tanong ni Adonis. Ngumiti ng bahagya si Mr. Hernandez. Mas pinili na lang po nilang manatiling anonymous sa ngayon, pero wag po kayong mag-alala. Tunay po ang kanilang layunin para sa anak ninyo. Sa pag-alis ng bigat ng pinansyal na problema, natanggap ni Gabriel ang kailangang paggamot. Dahan-dahang bumuti ang kanyang kalagayan at nagbalik na ang kanyang lakas. Habang gumagaling si Gabriel, napansin ni Marisa at Adonis ang isang kamanghamanghang bagay tungkol sa kanilang anak. Alam naman nila na matalino siyang bata pero ngayon, tila superhuman na ang kanyang kakayanan. Kaya niyang sagutin ang mga komplikadong mga problems sa matematika ng ilang segundo lamang at nauunawaan niya rin ang mga konsepto sa agham na malayo para sa kanyang edad. Isang hapon, pinanood ni Marisa si Gabriel na walang kahirap-hirap na nilulutas ang isang college-level physics equation. Adonis, tignan mo to. Isang henyo si Gabriel. Siguradong napakataas ng kanyang IQ. Parehong namangha si Adonis. Lumuhod sa tabi ni Gabriel. Paano mo natutunan ang lahat ng ito, anak? Nagkibit balikat si Gabriel. Kumikislap ang mga mata sa tuwa. Madali lang po sa akin, Daddy. Gusto ko po yung mga numero at mga patterns. Masaya po silang tignan. Naintriga at puno ng pag-asa, naghanap sina Marisa at Adonis ng mga espesyalista upang suriin ang kalagayan ni Gabriel. Kinumpirma ng mga pagsusuri ang kanilang hinala. Si Gabriel ay isang super genius na may napakataas na IQ. Ang kanyang cognitive abilities ay kamangha-mangha at may potensyal siyang magtagumpay sa mga bagay na hindi pa natin mawari. Nakipagkita si Dr. Reyes, isang kilalang child psychologist, kina Marisa at Adonis upang pag-usapan ang hinaharap ni Gabriel. Napakahusay po ng inyong anak. Sa tamang suporta at mga resources, maaari siyang magtagumpay sa mga parang hindi pa natin naiisip. Pero mahalaga ring alagaan ang kanyang emosyonal at sosyal na pag-unlad. Tumango si Marisa. Determinado na bigyan si Gabriel ng lahat ng pagkakataon at tsansa sa buhay. Gagawin po namin ang lahat para tulungan siyang magtagumpay. Habang lumalawak ang atensyon kay Gabriel dahil sa kanyang mga kakayahan, natuklasan din ang pagkakakilanlan ng mahiwagang donor. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Lorenzo na sinusubaybayan ang progreso ni Gabriel mula pa noong kanyang kapanganakan.
Ipinanganak ang apo ni Mr. Lorenzo sa parehong ospital kung saan ipinanganak si Gabriel at narinig niya ang kanilang kwento. Nantig sa kanilang pakikibaka at na-inspire sa katatagan ng bata, nagdesisyon si Mr. Lorenzo na tulungan sila. Ngayon, gusto niyang makilala ang pamilyang kanyang lihim na sinuportahan. Tinanggap ni Marisa at Adonis si Mr. Lorenzo sa kanilang tahanan, puno ng pasasalamat. Hindi po namin alam kung papaano kayo pasasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo para kay Gabriel, sabi ni Marisa. Tumutulo ang luha. Ngumiti ng mainit si Mr. Lorenzo. Ikinararangal ko ito. Si Gabriel ay isang kahangahangang bata at may maliwanag siyang kinabukasan. Masaya akong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa pagiging maayos nga ng kalusugan ni Gabriel at pagkilala sa kanyang pagiging matalino, ito ay nagbukas ng mga bagong oportunidad sa kanya. Nag-alok ng mga scholarship at specialized program ang mga prestiyosong paaralan at institusyon. Ang kinabukasan ni Gabriel na dati puno ng kawalang katiyakan, ngayon ay tila puno ng walang hanggang posibilidad. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo ang pamilya, tumingin si Gabriel sa kanyang mga magulang na may determinadong ekspresyon. Gusto kong gamitin ang aking kakayahan para makatulong sa iba. Tulad ng ginawa ni Mr. Lorenzo sa atin. Gusto kong gumawa ng pagbabago sa mundo. Nagpalitan ng proud at naluluhang ngiti si Marisa at Adonis. Magagawa mo yan, Gabriel, sabi ni Adonis. Ikaw ay isang himala at naniniwala kami sa mga kaya mong gawin. Ang pambihirang kakayahan ni Gabriel ay nagdala sa kanya ng mga kahanga-hangang tagumpay sa murang edad. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katalinuhan at inobasyon at kinilala siya bilang isang henyo sa larangan ng matematika at agham. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, ang katalinuhan at determinasyon ni Gabriel ay walang hanggan. Sa edad na 15 taon, nakapag-publish na si Gabriel ng ilang mga makabagong research papers. Ang kanyang trabaho sa renewable energy at sustainable technologies ay umani ng pansin mula sa mga siyentipiko sa buong mundo. Inimbitahan siya ng mga prestiyosong universidad upang magsalita sa mga conference at naging huwaran para sa maraming kabataan. Isang conference ang ginanap sa isang kilalang universidad. Si Gabriel, gamit ang kanyang adaptive devices ay pumunta sa entablado. Humanga ang mga manonood habang ipinapakita niya ang kanyang pinakabagong research sa quantum computing. Si Gabriel Santos ay hindi lang isang henyo. Siya ay isang malaking inspirasyon, sabi ng host ng conference. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na potensyal ay walang pisikal na limitasyon. Nasa front row si Marisa at Adonis, hindi mapigilang maiyak sa sobrang pagmamalaki. Ang kanilang anak ay nagbabago ng mundo sa isang tuklas sa bawat pagkakataon. Habang umuunlad ang profesional na buhay ni Gabriel, hinarap niya ang mga personal na hamon. Ang pressure ng kanyang mga tagumpay at ang mga inaasahan sa kanya ay minsan nagiging napakalaking pasan-pasan niya sa buhay. Nais niyang maranasan ang isang simpleng buhay na makita bilang isang normal na bata at hindi lamang isang henyo na walang mga binti at kamay. Isang gabi habang nakaupo si Gabriel sa kanyang kwarto na napapalibutan ng mga parangal at pagkilala, ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman kay Marisa. Mama, minsan gusto ko lang pong maging normal na bata. Gusto ko makipaglaro sa mga kaibigan ko, maglaro ng video games, nang hindi ko iniisip ang mga susunod kong research papers. Niyakap siya ng mahigpit ni Marisa. Hindi ka lang isang henyo, Gabriel. Anak kita at mahal ka namin kung sino ka. Mahalaga na makahanap ka ng balanse at kaligayahan sa lahat ng ginagawa mo. Sumali si Adonis sa kanila. Suportahan ka namin sa anumang pipiliin mo, Gabriel. Sobrang proud na proud kami sa iyo. Ayos lang na maglaan ka naman ng oras para sa sarili mo. Sa edad na 25 taon, nakamit ni Gabriel ang isang makasaysayang tagumpay. Naging siya ang unang siyentipiko na walang mga kamay at binti na ginawaran ng prestiyosong Nobel Prize sa Physics. Ang kanyang makabagong research paper sa Sustainable Energy Solutions ay nagbago ng larangan at nagbigay ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating planeta.
Ang awarding ceremony ay isang napakahalagang okasyon. Habang tinatanggap ni Gabriel ang Nobel Prize, nagpalakpakan ng mga tao. Puno ng paghahanga sa kanyang mga nagawa. Sa kanyang acceptance speech nga, sinabi ni Gabriel, "Ang award na to ay hindi lamang pagkilala sa aking trabaho kundi patunay sa kapangyarihan ng pagsusumikap at walang hanggang potensyal sa loob nating lahat. Inaalay ko ito sa aking mga magulang, sina Marisa at Adonis, na walang sawang sumuporta at nagmahal, nagbigay ng daan sa tagumpay na ito. At para sa lahat ng nakakaramdam ng kakaiba o may limitasyon sa kanila, tandaan nyo na kaya nyong magtagumpay. Maniwala kayo sa sarili ninyo at huwag kayong sumuko." Habang pinapanood ni Marisa at Adonis, tumutulo ang kanilang mga luha sa sobrang pagmamalaki at pagmamahal. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling masela ng kalusugan ni Gabriel. Isang gabi, bigla siyang nagkasakit ng maluba at natakot sina Marisa at Adonis na baka mawala siya sa kanila. Mabilis na dinala siya sa ospital, nananalangin para sa isang himala. Habang nakahiga si Gabriel sa kama ng ospital, napapalibutan ng mga kagamitang medikal, naramdaman niya ang kapayapaan. Nanaginip siya ng isang maliwanag na ilaw at nakaramdam ng isang nakakaaliw na presensya. Kinabukasan nagising si Gabriel na may kakaibang pakiramdam. Nagpatakbo ng mga pagsusuri ang mga doktor at labis na namanga sa mga resulta. Himala na gumaling ang katawan ng lalaki at malaki ang ginaling nito. Para bang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ilang beses nang nangyari kay Gabriel ang ganitong mga himala at doon niya napatunayan kung gaano siya kamahal ng Diyos. At alam niyang may mga importante pa siyang lakbayin na dapat natuparin. Kaya patuloy siyang pinoprotektahan at ginagabayan ng poong may kapal. Ang kwento ng scientist na si Gabriel ay naging inspirasyon sa milyong-milyong mga tao. Nagpapatunay sa kapangyarihan ng pagmamahal, determinasyon, at walang hanggang pakikibaka para sa pangarap na gusto nating marating. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.